those in favor, I give you double honor and respect. The very beloved Lord Honduras, with the salute of the prophet of our God, Mula. blessed be you. Bless the pastor of the Philippines and all beloved children and the whole blessed Almeida family. Bless the God, nag-repeat back ang nag-repeat back ang monitor ng Espiritu online. Ano ang sinabi ng Espiritu? Ay, hindi ko siya pinag-iwari. Sa sulo, sa iyo po ka lang din, mga co-workers, good sirs, sa isatago ng butuan. At sino ko ng mga kaisuman. Amen? Amen. Nalipay ba mo? Burot ka pang sulat ng nalipay ba? This is my first time na nag-atin kami sa butuan. Mula sa plano, pero ang Diyos sa plano. Kung kayo na ang plano, dapat makabisita din, makapag-page, pero dahil sa higtik na namin sityo sa Sugo, ay halos sunod-sunod yung mga anniversary natin sa Sugo. Dahil pangarami natin mga station habang sa Sugo. Kaya nag-atin kami din dahil kahapon may kinasal ulit sa Multipid Pavilion. At yung mag-isunan na parang handang malusa ng mga LGU na nagtrabaho sa munisipyo ng Lanusa yung babae. Ang mga father ay former vice mayor ng Lanusa. Yung kanyang husband ay trabaho sa mutuan engineer at San France. Mga luluna na hindi kasal. Kaya gabi yung nakasal, nag-start ng mga 4 o'clock, matapos sa page, hindi kami papauli. Sabi kalooban, yung mga bisita nila sa mutuan. Amen! So, pagsunod na dito sa plano sa Ginoo ay marami panalangin. Amen? Kaya, first time mo mga nagabisita nila. So, the whole service na paminawan mo ka ng inyong mga testimony, the will of great, lagi yung inyo. So, medyo may lang akong itulog sa inyo. This is not a review, but it's only a little correction. How we pray. Dito, ay ng last Thursday, nagkaroon ng Zoom meeting worldwide ng mga preachers, mga festival leaders, mga group leaders, churches, sabi ko say, labot ko yung alas 12 naman yung araw, may dito po, dapat maging po ang mga mag-testify, mga Christian leaders ang dapat gawin, how we pray, ano kita mag-uwi ng mga salita, mga tulong, sa pulpito, lahat nila po kay worldwide, kilalang-kilala na siya sa iyo. Lalo na yung mga live streaming, so we must to be modify, ginamodify nato ang sistema. Amen? Makita nila na hindi basta-basta ang tanong Diyos. Diba? Naglatalak tayo ng Diyos. So first of all, sa lahat ng mga preachers, sa kayo sumito, mag-testify, ang una niyong magiton mami. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, only or belongs to our loving God. Sa Bisaya pa, ang una sa tanan, ako ginahadain na simba, ang salamatan ng atong Diyos Kristo. Ikalawa, I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Willis Almeida and Prophet mo natin yan. Sa Bisaya pa, ikalawa, ay dobling pagtahod, respeto sa ating mahal na pastor. Kung sa English pa, kada grade na ito, butangan mo natin palagi ng bilagi yung mayroong pagmamahal. Amen? So, lalo pa ating mga pastor, sa Bible, give double honor, labor your soul by means of prayer and sacrifices. Nasabi po ko yun. Actually, mula din mo na ito, give double honor and respect to our very beloved Evangelist, the Middle Time Prophet of our loving God.
And third, we always remember. Remembering and cherishing, pinagdumo na ito kanunay, ang mga bibilin nga aral, the memories. We cherish the blessed memories of our beloved San Pastor. Hina Pomon Almeida. Sunod, mga apat, ang the whole blessed Almeida children. Ayaw mabutangin ng isa, children's, kasi grammatical yun. Ang children, plural na yun. Kung tarong ka ng is, sumuka na yan pagkaturan. Kaya yung pagkatalian, mga beloved children's, walang is, beloved Almeida children lang. So, kasi may mga bisita ng mga pamilya, the great wrong grammar. Amen? Hindi pa kung tingin isa, hindi Almeida children's, kundi children lang. Amen? Dahil may mga preachers, kasi ang ginigrade, binabaki, binabi-abi, yung naalang. Pag wala grade, hindi natin siya nag-grade, binabaki. Ang pastor wala grade, hindi natin siya nag-grade, kundi gina-acknowledge natin. Ininundong lang natin para nasa Bible kasi double honor sa nag-aanto sa pagkalag. Kaya that's why, para ma-acknowledge na po, na ganyan sa sacrifices, tubig pag-alag, yung pagkasa ng mga pastor. Nalalat ng mga pastor, hindi natin siya nag-grade. Ang ginigrade na lang dito. Diba? At ang beloved ng preacher, binigay ka ng preacher, bibigyan niya, sige, ano kami? Pag wala kami diri, yan yung pagbagita ng pangalan, wala kami diri. Sa sino mga preacher, pag wala, ayaw yung mga bibigyan. Kaya mahilo yung ghost greetings. Amen? Tandaan ko natin. Kung mag-greet pa tayo ng mga preachers, mga workers, putangan ko nato ng beloved. Atong binabi-abi, atong beloved, kung sa Bisaya atong hindugma, pag Tagalog, minamahal. Na for the preacher, so and so, beloved, mga beloved workers, amen, beloved brethren. Sa lahat ng testimony, huwag nyo na isa-isahin ng babies nyo. Kasi may pattern sa church. Una, mga pastor, mga pastora, mga mandayan, mga beloved children, mga downs, mga preachers, lahat, huwag mo na isa-isahin. Ginagay natin yung mga choir members, mga instrumentalists, dami na. Mga baka sabi mo, mga musician, mga testimony din, purot na. Pag sinabi mo, mag-break mo ng mga pastor, mga dear, mga pastora, mga children, mga precious workers, lahat yung tanana. Sa tanan na ito, mga hinigugma ng mga kaisunan. Pag sinabi mo lahat na tol beloved brethren, pag sabi mo tol, tanan na beloved brethren, kasama na instrumentalist, choir, single children's adults, lahat na sila. So, ginagawa natin sa Bible, nakasulat, make decently in order. Gawin natin decently and in order. Maligdo kung matarong mga pagsagawa sa pamahalaan. Amen ba? Amen? Amen natin kalimutan. Baka mag-testify dito ay really ang gahom sa Diyos, milagro, iba ko kita ni pananginan, protection, yun ang testimony. Kung glorify the Lord, hindi ang testify the day, meron kang hinanakit sa kapwa, sa mga loob, yung pulpito, pinapay mo pa. Ano nangyari, hindi lang ang testimony. Paano ba, inasumpatan mo sila, iba diyan, gusto ko magbalos, kaya pinapanatan mo sa pulpito mag-testify. Kung ikaw ang preacher, meron kang galit na kapatiran, manatan mo yung Diyos kung ito, hindi po yung preacher. Tawag yan, panumbat. Ano panumbat sa Bisaya? Na? Ang sukmat mo. Nakatinig, sunan, dahil ulo. Hindi na pwede. Kanang kita dahil ng ulo. Amen? Sa una, ipat ko naman ito sa Ginoo. So, diyan ko lang ulit. Binaglan ko lang para maayos. Ang testimony, really, milagro, kabaguhan, protection, panalangin, ato na patunan para mahimayan ang Diyos. Tukro, sa kalanggang paminaw, ang Diyos pala gabahanan sa Diyos-Mose, gabahan sa paminaw, sa Gabriel, gabahan sa nagpagdato ng panalangin. Amen? Pagdasig, pag
pinakasigay to encourage each and every one of us. Encourage, lift up natin sila, turuan natin sila, tulungan natin sila para magpakayo pag-alaga sa Diyos. Then, yung mga pagsalita. Ngayon, ang aking wala sa inyo, kasi isa lang ang medyo mataas-taas din, pwede lang mataas. Gabay lang ko ngayon. After this, meron kaming seminar meeting sa Dipuro. Alam ng mga Christians pang Arubo, Amaga, Mayuga, anak dito. Kaya nilimitan ko mga Christians rin kung may sobo sa David Silvia po, itulong mo talang yung pagamitingan natin. With regards to this testimony, Christians para malaman nila. Ibutan ko kay para sinto kasi marunong tayo naman. After this, butang mga nasuligaw may Islamic dito, balik naman kami sa CDO. Kasi pag September 8, mayroon tayong anniversary crusade sa dako ng Amaga Maglubo. So, meron ang trabaho namin. Masunod anak, mayroon naman sa Rokita, Osamis, Tumituloy, yung mga anniversary nato, mga naman. Ngayon, paadalo ko sa ito order sa mga bilagid siyempre, yung mga dagpo ng mga siyudad na mga mag-schedule pa ng church anniversary kung hindi daw i-stop ka na naman. Kaya kami, this coming December, wala na kami dito sa December yan. Kasi ang na-pledges nato, special opening ng Tibunon, ay ato na lang naitabang sa next year sa February, 8 and 9 sa 50-year church anniversary. So we are one body of Christ, nanawagan ka doon siya, tabangan itabang na dito. Ito po ang bayad sa Lugita, Today, Crusade, mga naman, grabe yung nabayaran dyan. Milyon-milyon, sobra pa, ang binanaso siya. So, yan ang pamahagi nga instead kita, ay para naman sa 50th na golden anniversary, dito na doon dapat yung mga pledges na ako. At the same time, makita niya ako na ito, para naman sa ato, hindi sa Cristo na, pag sabi, CPP yan, grabe. Abang sila. Mga lokal, hindi basta-basta. So, pinakita ka sulit, nag-iusa sila. Kita, lalo kita mag-iusang, itinuod kita mga anak ng Diyos. Di ba po kita, di ba nakita kita, hindi kita kalangin, namin ba? Kaya ito na ko sa inyo karoon, the 5 major roles of the Christian that we should do. 5 ka major na roles na dapat pagkakwato sa Kristiyano. Major, ibig sabihin yung pangunahin o very important matter, great, malaking bagay po, nabutan, at very important. Yung pagkatong na major role, pinakadako mong roles sa bilang Kristiyano sa pangalaga sa Diyos. Bilang nabawaan sa tangan, ano bang pinakaunang ng major role sa Kristiyano? Una, worship. Yung worship, sa Bisaya pa, simba. Simba. Amen? Kaya yung mga kapatiran na hindi milig magsimba, kasi wala sa kabalo sa major rule nila. Importante yung utang dapat nabuhaton. Kaya sila absent. Musimba pa kanipin sa rila. Ikaw mo September, wala naman tinipin sa rila. Saan mo ka-absent na? Amen. Amen. Kaya natin the first major meaning you create important things to your life na dapat gawin mo una. Kanunay mong simbahon ng Diyos. Amen. Bisang palagang pagsulay sa imong kinabuhi, problema, mga intriga, ano pala nitamo sa imong kinabuhi, pero huwag sa payana. You don't care what happening beside you. Mas importante, alam mo ang pinakaunang video, dako nga putang importante nga buhaton mo sa kabuhi mo, simbahon ng ano ng Diyos. Amen. Ang pagsimba, hindi lamang dinulo. Kaya ang Panginoon nagbutang ng 3 times a week. The Lord set us to worship Him 3 times a week. That's why we midweek service, Wednesday, may Lord Friday service, overnight prayer. Kailangan mag-overnight kayo, kaya sa Biblia, magpuyat, magtukaw ka mo, o mga muyo. Para hindi ka mahulog sa tentasyon. Kaya Kristiyano magkahulog din sa pagsulay sa mga tentasyon, kaya kulang sa pagpuyat, kulang sa pag-overnight, kulang sa pangamita. Bible say, magpuyat ka at manalangin.
Be vigilant, be sober, always pray, and be watchful and prayerful so that you will enter into temptation. Kaya musunod ka pero may dagang pagsunay ka naman, tamad ka mag-overnight. Kasi pag overnight, hindi ka makapangamuyo na the whole night na yan until morning. Kaya tinatawag na overnight prayer. Amen? Bilapit ko, pero hindi ako maka-overnight kay ikang sa trabaho kapoy ko, o may trabaho naman ko. Alam niyo mga minamahal, logically speaking, kaya naman ka nakapagtrabaho, di kitagaan ka palangin sa Diyos para makatrabaho. O kitagaan ka puso. Ngayon, kung may rason mag-listen up ka, hindi ka maka-overnight kung magsimba kayo because of your work, base, tantangan ka ng trabaho ng Diyos. So wala ka ng trabaho, samot na yun, hindi ka pa-overnight. Kaya huwag ka pamiti. Wala ka tayo palit pagkaon. So, hindi na sinisip natin. Yang atong pusong kabasbo, ang free will to work, to do something about with God's person. That is the gift of God. Regalo ng Diyos rin sa langit. Binigyan kita pusong kabasbo, the Lord give us a blessing, tagang ka mga yung job at trabaho, to earn a living, to support our family in same times, to give to the church. Makapagbigay ka. Pero sa paghatag, siyang pagtawag. Give and the Lord will give it to you the blessing. Sobra-sobra. Ay hindi ka magbigay, ipananginan ka na, bibigyan ka ng trabaho, hindi ka pa mahatag, ang tawag si Mudalo. Amen. Kung saan yung mga talo, bayaw kami. Wala mo, di bayaw. Makita ko sa yung dagot na mga hindi mo mahatag. Nalisyan ko. Kaya kaya mga Kristiyanong mahinatamon, makita ng mga mukha, yung tao pinasa, malipahin siya. Kaya sa Biblia, for God loveth a cheerful giver. Ang Diyos ay gugma sa mga malipayon ng mga maghatag. Kung yung mga permiga, mukha, na yung sino maghatag, may mukha na. Di ni mga. Kaya huwag kalipay. Huwag kalipay. Pamakuha paghatag mo, gusto lang. Iba dyan, mangin ko, mag-CR, magtako. Kunwari, mangihi, man mangihi. Pag umanisyon, balik sa likuran. Ikaw lang nagtunto sa inumuli mo. You're refusing the blessing from the Lord. Ang paghatag, siyang kadawat panalangin. Ikaw ba, naghatag na ba? Paano ka maghatag? Masama ka maghatag? Ha? Ikapulot ng halal. Yung service ni Bart Jonathan, kailangan mo hatag ikapulot halal. Hindi, sa Bible, mga halal. Tithes and offerings. May yes. Kaya ibig sabihin, sa Bisaya na, ikapulo o mga halal. Sabi niya, ikapulo, hindi pwede maging 11%. Kaya kapulo, ang ibig sabihin ng kapulo, you receiving or giving a 10. Nung kadawat ka, kung natag kapulo, ikapulo 10% lang yun. Hindi pwede maging 11%, 15%, always 10%. Yan kapulo. Sa halal, mga halal, walay limitasyon. Kasi sabi niya, the more you give, the more you receive blessing from the Lord. The more, nagdaghanin mo ihatag, dagagsak yung matulang ng panalangin dito sa Diyos. Yun ang ekspresyon ng mong gugma. Kung nagugma ka sa tao, lahat ibigay mong regalo. Ano sige sa kapapon ba? Ba? 9 years silang nagpuyang. Dito pala na-decision sila. Kaya gusto ng sister, ang iyang maasawa, no, gusto ko mapamana ko yung toll. Toll daw. So kaya mo sana. Ang imong bana, may toll mo naman nakita ngayon. Uy, toll! So may toll gusto niya matanggal. Ay kaso, pantay lang din sila. Tinignan ko yung sapatos ng brother, mga 1 is na. Kung tupo magyapon sila. Kung sabi niya, hindi mali, hindi toll ang napamana ko, pero toll naman ang kasing-kasing. Ganun yun, tanaan na regalo, tanaan na pahalipay,
walang limit, ihatag mo sa iyong minamahal. Tao lang po yun. Para mawulong puso niya na kinanglan mo, sugod sa ako kung namiyong ko magpakasal kami. Lalo pa sa Panginoon. Ng Panginoon, first of all, siya naghatag sa itong kinabuhi. Siya naghatag kaluwasan nato sa mo sa kawin sa tanas, nagkatapos sa impirno. Then nung midawat mo na siya, ayaw malatian mo, isulbang problema mo, ipaniptang ka, itagaan ka na po trabaho, paransa. Aron mo hatag ka sa kinitaan mo, ni kapulong o mga halad, sunod ko sa bulok sa Diyos. Mga halad, kaya dako, hindi lang 20%. Yung sabi niya, tupungan mo daw, pantayan mo yung tithes 10%. Nabili mo na 1,000, magkuha ka natin 100, 1,000 din, 2,000 lang, din, dako pag-yapon yung 1,000. Dapat, ang sabi ng sobra sa insakto, yung 20% insakto lang na. That's 20%. Insakto. Pag dakuan mong halal mo, imuon mo 300, 400, 500, ang tawag yan, sobra sa insakto. So, maghatag ka para sobra sa insakto, ikaw, sa Biblia sa Lucas 6:38, maghatag ka o kamo paghahatagan. Ito, unsahon sa Diyos paghatag nato. Binasok, pinaugtog, tinantang, biniguligo. Ibalik sa Diyos sa iyong sapakan. Unsa man kadaghan kadako. Sa English pa, the your limit. It shall bless your limit. Unsa kadako ang imong ihatag gahalan sa Diyos. Sukdon sa Diyos. At munang ibalik sa Diyos sa iyong sapakan. Kung mag-atag ka lang gamay na halal, sabi mo ihatag sa Diyos. Say, may pamantayan eh. The measure limit, it shall be measured to you again. And the Lord will return to your bosom. Ang Diyos ibalik sa imong sapakan, sukdon sa Diyos, unsa kadaghan kadako ang imong gihatag nga halal. Halal from your heart, love offering, ang offering love, walang limitasyon. Walang limitasyon ng bumaya, nagpakahirap, ibugbog sila ng mga tao namatay, walang reklamo para ihatod lang sa puso ng bagyo ang kaliwasan pinagalitan. Walang limitasyon. Ang tebet, nakita, hindi pa man na namatay, binuhi ka ng Diyos. Kuripot doon yan ang pamakan. Sinikuripot niya. Binatang mo, ikapulo ka. Wala kay panalangin, kay ikapulo, wala ginahatag. Kung saan nakasulat sa Malakay, bring me all the tithes. Hindi maginahatag yung tithes, pinadala. Ang word, bring. Ang halal, ihalal. Ihatag mo pa, i-offer mo pa. Eh, kinala mo na ikapulo mo, wala kay ihatag, wala kay ihalal. Wala kay ihatag. Eh, wala manghatag. Lain man yung bring. Bring that on. Wala kaya na, wala kang ihatag, kumipot ka. Wala kang panalangin. Kaya sukod sa Diyos sa mga panalangin, sa halal, expression of our great love to the Lord. So dami na ito. Puro lang 20% yung ginatag, kapulo pa. Nabi honest to goodness, ibayo yung gatag sobra sa isakto, ibayo mo. O, wala nang bayan. Nakita ka mo sa Diyos. Ako lang kita sa inyo. Kaya ginabuksan mo kasing-kasing nyo para makita ng Diyos. Sinugatan sa isang kaibayan mo. Sobra sa 20%. Lima lang ako. Isa mga prinsya siguro, 20% lang ako. Magkuripot niya po ng mga prinsya. Magkupras, pwede nyo sa kanya. Kuripot niya po. Hindi sa gilid, makatag sila digatag, pakakot ka. Ang panala, ang salot, magbalik sa ito na. Kung ginaba ka. Oo. Magbalik sa ito. Ikaw nagkasulti. Inasulti mo sa ito, ikaw nagabuhat. Nako, yung salot mo, balik sa ito. Ganun tabi yan. Kasi nga naman, you are not faithful. You are not sincere. You are not obedient. Makakot ka. Kaya yung natindog dili, hindi pwede makakon.
Kung ano ginatudlo mo, ginawali mo, wala ginabuhat mo. You do it what you're saying. Ano hindi ka sabihin ng layan? Hindi basta-basta magbarog sa pulpito. Ako, nahandog ako magbali. Isod, baka isbakan ka sa demonyo. Sige ka wali, magdasa isulang, kita naman kalay, bakakon. Sabi niya, liars ko ito. Ang mga bakakon, ilabay sa impyerno. Yun na, pag-isip. Yan kung wali, ganun na kasimple. Pinahinay lang. Basta masaktan. Balang kaliya. Wala naman ulit iso, wala masaktan. Sama ka din kay Father Jackie. Siya may nag-invite sa Spirit. Grabe naman. Nalibak. Amen. Hindi naman yan. Make decent an order. Huwag naman masyado magsingit na yun na puro bang pinapugang na ninyo mong bikuka. Masakit sa dalundan. Dapat sindihan. Umiitin mong lipay. Dapat ang pasingitin mo, iksunan. Mag-iksunan, singgit, hallelujah. Kamong magsinggit. Hindi ka mag-preach sa singgit, natakas ka na. Hallelujah! Grabe na. Hindi mo ganon. Kaya ako ginakulit na lang mo. Because of our experience, hindi mo represent church. Kahalaga. Kaya, understand mo pa kasi hindi kaya kung ano pa nakita. Kasi one time before, beloved Mr. James, Almiga, nagbisita, overnight kami. Dito pa sa eskwelahan, sa James, sa eskwelahan, dito sa may central yun. Simple overnight na yan, niyapat ko din si Dot. Dot ba yan? Ano yung Dot? Mga Joseph Dot. Siya nag-invite ko sa 8 o'clock in the morning, dumating nila ng Mr. James. Kuya, ano ba yan? Sino ba yan? Alas-alas na araw, malalit ko kami. Ay, hindi naman ganun. Mag-invite sa Spirit. Basta nagsilita. Alam mo, pag ganun yung silita, imbis mapuspos ang kwan, hindi na naman magungol siyong busis. Masakitan siya. Siningan masakitan, magulan ng bato. Tapos mag-video pa, malimunyok mo ng bato mo. Hindi. Tungod sa ato, wala ayusan. Na-disturbo sila. Sabi sa Biblia, make peace to all men. Ikutang sa kayusan. Hindi naman, ginagawa yung kamot. Musingkit, hallelujah. Tama naman. Yung pag nasingkasing ka, musingkit, nasingkasing, tama lang. Wholehearted ka na binusol, pagbati ng persist. No need of shouting aloud na parang makalikot, ang kasingkasing makalikot, ang nagtatunlan mo, makalistak din ng tao. So, it must be modified. Muna ginatulog sa church natin. Simple, but delivered. Amen? Simple lang modified. Yan ang naman nila. Okay, then, Sunday, pwede man. Kung kanina wala kang nadungo na yung gate mo mag-isunan. Ang nadungo na yung gate si Barigari. Kaya siguro, nalakot si Barigari, siya na lang sige kusok, kaya wala mong manginggit. Namu wala mang kamong respond, kaya siya na lang, hallelujah! Siya na lang, kaya wala mang mong nanginggit. Dapat kamong manginggit. Ako magpalakpak, kamo mabayan ng manginggit. Kaya kinanglan ka mo makustos, kaya audience ka mo sa choir. Hindi naman na parang nag-audience ka, wala naman na gawin ng audience sa pulpito. Hanggang parang baka na. Gusto tawag na. Parang concert. Dapat hindi. Tanang kita maningkamot. Kaya bakit may choir? Ngayon na ang choir na kanta, first of all, to invite the presence of the Lord. Because God inhabit the presence of His people. Ano inhabit? Nagapuyo sa kaniwala. Ang inhabit, nagapuyo. Inimbitar natin anong puyo ang presensya ng Diyos sa kaniwala. The Lord inhabited the presence of the people. Pagkantang buwan, sing praise to the Lord, ang presensya mo natin. Inhabit, meaning mupuyo sa kaniwala sa iyong mga. Wala ka naman maningit kung saan pagpuyo sa Spirit sa inyong kasing-kasing. Wala ka naman maningit. Sabi ng Biblia,
Siya ang tugad with the voice of triumph. Singgit sa tingog sa pagdaog. Tingog sa pagdaog ninyong singgitan na parang ginakalikot ng inyong titulan. Tama-tama lang. Amen? Hindi naman nga, Hallelujah. Hindi. Igo lang. Igo lang. Hallelujah! Hindi naman yung, sobrang lang. Amen? Amen. Kung baga sa sundalo, nabugal ka sa sige, paano naman? Kaya kaya sa igo, kung sa iyo, kasi grabe, siya talaga general, siya yung ego. Siya napakaya. Ikutan natin sa sakto, make it discipline and in order. Palagpagan natin. Amen? Amen. Sa worship pa lang tayo, wala pa ako na-explain na mura ka ng oras. Ang worship na may importante. Kung basahan pa na ito, iisa nyo na lang. Genesis chapter 22, verse 1 to 5. Genesis chapter 22, 1 to 5. Ito, pinarin ko na lang. Early in the morning, si Abraham tinawag ng Diyos. Abraham, raise up. Prepare yourself. Fix yourself. Bring your child to the mountain of Moriah. Sagay sa asno. At dali mo anak mo doon, make it a born sacrifice, born offering for worship, to worship you. So, sa untag, si Abraham, tinawag mo si Abraham, siya tubag niyang paging ni Abraham, here we are, Lord, here I am, Lord. Matadang siya, tubag siya na, sige. Ang diyo ka bata niya, di ubang niya, nasagay ko sa asno, dala yung bata si Isaac, aron, mga ito sa bukid sa Moriah. Ang bukid sa Moriah, gikan siya ng lugar, kung sige sa asno, it takes 3 days journey. Ayun ang asno. Luwas ang kamayo. So, isakay na dito, dala mga kahoy, para maghimo sa ng altar sa maninit, banday-banday mga kahoy, at napuso na natin sa ating butang dito, ang tawag yan, sacrificial born offering. Para makasimba. Just to worship me, sabi ng Panginoon. So, pagsimba, ang pag-worship, it required great sacrifice of our offering. Kaya pag magsimba kita, may pagpaliwanag sa pagbibigay. Kasama ang paghatag. Sa panahon ni Abraham, ang ipangayaw ng Diyos, hindi kwarta. Kaya wala may kwarta sa una. Ang ipangayaw, yung bugtong niyang anak si Isaac. Grabe. Papatayin niya. Sacrificial. Born offering. Siya nagapos siya na habang gabantay-pantay ng kahoy, kapasigan ng kalayo, anak na sa dapat dapat na. Mama, kinsa may uyala niya, sunugin inihaw sa Diyos. Bilingi siya na. Anak, ingon sa Ginoo, ikaw. Sakit yun. Tumulang luwa ni Isaac, pati ni Abraham, pinudaya ang anak ni si Isaac, faithful, sincere, and obedient sa Panginoon. Wala may gagawin. Kung kailangan ba? Kung muna ginagusto ng Diyos. Imagine, si Isaac, di pangayo ni Abraham kung yung asawa, isa-asawa ni Abraham, si Sarah. Nung nangayon si Abraham ng blessing sa Panginoon, sabi ng Lord, Abraham, I will make you the father of all nations, and your seeds will become like the sun in the sea and all stars in heaven. Gawin pa na natin. Kung wala pa yun. Nangayon si Abraham ang edad niya 75 years old. Nagmulat si Abraham sa saad ng Diyos na sa ipananginan. Nag-edad pa siya ng 100 years old. So, ibig sabihin, 25 years ang hulat ni Abraham sa panalangin. 25 years! Nung naging 100 years na siya, ang asawa na lumita ang Diyos na. Very impossible sa science,
ng babae na yung mabuntis pa. Sobra na sa minutusan yan. Kaya Diyos ang Diyos na nagsulti, wala imposible. Sabi ni Angel, mga anak ka na. So, nag-smile na siya, ganun ba? May nanipa naman sa tiyan ni Sarah. Natuman ang pangako ng Diyos. Ang edad ng Abraham, hindi hindi ka Diyos, ihulat niya, grabe yun, hindi ka surok. Sige na mawagpot, kumakstay ka, sobra naman yung kanungan, ang yapon tubag panangin ko. Kung saan naman hindi nagpupusin, tinunod, pastor, propita, tinunod, wala nang yapon. Hindi na ko nagsimba, wala naman yung backup. Kaya ang ginapangayo, panalangin na. Panalangin na nga matindi, ang ginapangayo mo, hindi mo iisip yung imo spiritual na langit ka. Kababaw naman si mong ginapangayo. Matindi na, ang tawag sino, matindi ang stay. Dapat ang pangayoon mo, you have to stay and remain sa presensya ng Diyos. Kaya pagdating ng Panginoon, with the rapture times and extras, sigurado, pagtulog yung pita, makadulog ka, pinapabilig ang hindi palaan ng padayo na tapat sincero, pagtulog sa the strap of God, makadulog ka, masama ka sa paglaring sa langit. Provision, kwarta, tahanan sa sakyan, wala kayong madala sa langit. Business. Solo, ikaw na, yung maayong binuhatan sa Diyos. Hindi material na bagay ang pagpangalagad sa Diyos. It is spiritual. Concerning our salvation, eternal life in heaven. Kung tapat sincero ka, pangako ng Diyos, sa lupa pa man, langit na, panalagilan ng Diyos. Kapag ka, nasimpa ka, naghahatag ka, nagkabalaan ka, mga dalangin natin ito, may worship pa lang tayo. So, ano ginawa? Igapos, ingon sa mga Bible scholar, one is na lang, tumoy ng kutsilyo sa lugar, isa, kay para patay na. Biglang nagkidnap, ang galugtog, may boses ng salita sa langit. Sabi na namin, Abraham, ayaw na pag ngayon, buhatan mo ng dautan mo anak. Kaya nakita na sa Ginoo ang imong sensibilidad ng pagtuo, pagsunod, pagpagpagpag. Ngayon, humingi pa sa tuo. Pag-hingi niya, nakita niya, ang kapuloy sa tambok kaayo, magagwiro, ihawa, dito kapuloy isa. So, makakita pala sa Ginoo na you're willing to obey, you have your faith, the day bit mo lang kinakalukan na magtuo, sincere ka, you're willing to obey the Lord. Although na masakit, nahirapan ka, inasunod mo. Tanang yan nakikita sa Ginoo. Sa Bible, after you have tried, pagkatapos na statistic yan sa Ginoo, you shall receive the blessing from the Lord. Kaya pag may Abraham, hangtod ka ron, kanang lugar tinawag na, saan na lugar na pangmungkin sa Korea, tinawag na, the place of the Lord is our greatest provider. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh meaning our God is the greatest provider. Hindi ka magdog sa kanang na gusto ng Diyos, hindi na kahimog sa imo. Kaya after you have tried by the Lord, you shall receive blessing because of Diyos, Jehovah Jireh, greatest provider. He provide all your needs and all your wants. Lahat ibigay ng Diyos. Because sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to His riches in glory by the Lord. Ayaw pagbibitahin ang Lord sa Diyos. Ayaw pagbibitahin. Hindi ka maghatag ng sobra sa isakto kay mahal ka, basi upa, wala na paling isda, wala na paling sulaan. Ginalibigahan mo ang Lord sa Diyos. Nakalimutan mo Matthew 6:33.
Unaha pagpangita ang gingharian pagmamataron sa Dios kung ang tanan nga butang ikadugang gihatag. Wala sinabi yung tanan nga butang ihatag diwa. Ang salita idugang. Idugang. Sige, may naa ka na. Dugangan pa sa Diyos. Aron magtalo ka paralanginan. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Added na nasulat niya. Added. Hindi given. Kaya minaan nagyatang gusto mo. Pag unahon mo ginghirian yung pagkamataro, ano yung unahon mo ginghirian yung pagkamataro? Piniligan mo simba. Unahon mo palaging gahinan ng paghahatag, pagpakabalaan, pagsakyaw. Muna ito na unahon mo pangita kanunay pagkamataro ginghirian. At ang kanang nabutang igadugang diya kanina. Di ba yung ubo? Oo. Hindi ka na masabi. Hindi mo kaso. Hindi ka pa mabasa. Magubangan sa magubangan. Igadugang. Dugangan ka pa. And all these things, tanan nga butang igadugang diya kanimo. So, wala ka nang hahanapin pa. Eh, tanan naman, tanan. Igadugang naman. Tanan nga naunahon mo, wala sa igadugang sa Diyos. Huwag kay asin, huwag kay bumbay, huwag kay ahos, huwag kay luya, tanan igadugang sa Diyos. Pasubrahan ka. Kaya mo na isa. Isayin mo yung kamatis, isayin mo yung bumbay, ahos, bitsinan mo, tao ka na, bisa way sound na manok na. Ako ginagawa ko lang, maunay. Maginaw kami, pagdagdagan, huiwa, sibuyas, bumbay. Ang ginagawa ko lang, ingredients, hindi yung ginagawa ng unod. Kaya lami ko na, ang kinuyutin ko na, organic. Amen? Oo. Di mo i-question mo, tanan mo tagidugang. Kano nga na wala mga magidugangan sa Diyos. Tawag ka mo. Ato, practice speaking. Tawagan ka mo, piling magwaluha. Hindi ko magkatang sa mga insakto, kaya basta magdato ng mga workers. Isa may dato ng workers. Magdato ka ba? Kano? Hello, pataan. Oh, si brother ang pangalan ba? Matilani, bata, hoy. May bata, may hoy pa. Kaya hoy-hoy ang bata din. Wala din sa magtato. Maluwi ka mo kay Rani, bata, hoy. O niya, Rani, pangmansimba, nagkakatawan. Kaya talagang sulan, mga kalibong regalo ng panalangin, ayaw kalinti ka pulungalan ko sa Diyos na. O, kalantis ko yan. Ako naman ang promote sa inyo. Kung sabo na yun, amin, nagagubot ang Pilipinas, puro sa mga politiko, puro kung sabo. Amin? Kaya nagagubot, kung sabo yung China, sa una, talang puro kung sabo eh. Kaya nagagubot ang Pilipinas. Amin. Pati si Kibuloy kung sabo eh. At pero di ko takpan eh. Nilagyan dito na natago ang mulawan sa Eminalo eh. Kaya mo naging lupahan dito, kaya si Cristo doon eh. Kaya may indikado mo minahal, kaya ako ng pumilya. Nag-promote kita kay wala kong sa magdato. Pero gusto mo magdato. Dahil manangingin. Gusto mo magdato, dili. Ang ibig sugot mga. Tubag ba? Gusto mo magdato? Gusto! Muna madirani, hindi ka napadado sa Diyos. May masindagan ka ng kwarta, magkalang kulong ka pastoral. Kaya giligo lang binatang sa Diyos kanina. Kaya nakita ka sa Ginoo. Amen. Hindi ka makatalo sa masindagan. Kaya ang tao pagdagan ng kwarta, may mo na utang pila. Nakalimutan yung naghatag ng pila ng Panginoon. Na dapat pinagpala ka ng dato ka na sa mga pagkasik. Sa Diyos mong tagbagdaan ka na, maghinakap ka lang sa lahat. Hindi mo tapos, di pa na ito ako. Dapat hindi ka presente sa ko, hindi ka presente naman. Di pa dato ka na, wala kang hanapin pa. Bilang sa'yo, sa Yesu Kalisa, pag pinadato ka, may nang trabaho, hindi na mo siya. Hindi mo siya, busy ko, brad. Busy ko, brad, nagamot transaksyon.
Pero naghatag pa na namin ng Ginoo. Kasi makalimutan tayo, naghatag sa panangin. Nalimutan galok. Bagyo kalimutan ko siya. Di pananginan ka, samot ka dapat ka nagasigot. Samot ka na may natagod. Kaya naman ang please mo, hindi kitang sinipaliklapot. Galing sa Diyos. Amen? So, worship ang una kadwa giving. Wala pa ganyan ako nabanggit ng giving, diwali ko ng giving. Di ba? Ikadwa, paghatag. Giving. Importante po yun. Tatlo, fellowship. Anong fellowship? Ang fellowship, worship at fellowship is medicine. Pero ang worship, simba. Ang fellowship, inambitan. Banding. So, pag magsimba ka sa Diyos, niya simbahan, ang tawag yan ng fellowship. Nag-inambitan kita. Sa Tagalog, nagsama-sama kita. Para ano? Musimba sa Diyos. Hindi ba? Sabi sa 1 John chapter 1, 6, 7. 1 John chapter 1, verse 6 and 7. Ako na magbasa. Hindi ka na. Amen. Walk in the light, for He is in the light. We have fellowship one with another. So that the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin. Pag niya ka sa fellowship at simpa ka kung inambitay kita, di ang mapikto ang dugo ni Kristo pag mag-liw ng Spirit. That's why pag magkantang war, kailangan mag-liw ng Spirit, para kita manikamot mo singgit, hilag, mabating presensya, kaya di ang mapikto ang dugo ni Kristo, maglimpyo, maghugas sa tanan natong kasalanan. That is the purpose, main purpose of fellowship. Walk in the light, umakad ka sa liwanag, kaya siya sa liwanag. We have fellowship one another, so that the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sin. Dili ka lang malimpyuhan sa Diyos, mahimpit, magpiyano sa simbahan. Kaya hindi ka mo simbahan sa mga ganito kahugaw sa balay. Kaya dagang ganito makita, cellphone, TV, ka na lang, chismis sa silingan, mawala ka na. Maging mahugaw na dito, makasala ka sa Diyos. That's why, pag Mikulis, Martes, Lunes, Martes, nagkulang ka, pag Mikulis, malimpyuhan ka na, dili ka. Wibis, nakasala ka, Biyernes sa buntag, magabi na overnight, magpunta kayo sa mga malimpyuhan ka sa Diyos. Because you sacrifice the Lord. Sa Radon, sa hindi dito ka, mag-moving mo spirit, hindi ka malimpyo. Hindi ka malimpyo. Mabuti ka kamulit para pagbalik sa Diyos, higpit balaan, limpyo ka. Pagtunog ng kumpita, una kang lulupan sa kalabahan. Yan ang purpose natin. The blessed hope of a Christian. Magtunog tayo. Amen? Sunod, holiness. Ang pagpakabalaan. Sa pagpakabalaan, dalawang siya. Amen? Amen. Lalo ginagamit ka na ng Diyos. At uskwenta. Huwag imbenta. Hindi ka pa magpaano silang pila. Imbis kayo pagayin ng pila, palipiso nila. Amen. Lumis na pala. Iba gani, white pila, pabuto na lang pila, pabuhitan nila yung chok. Chok na pula itong. Amen. Amen. Imbis kayo nindot ng bibig, papulahon pa. Iban pa itong murag pantas mga mo. Amen. So wala ka na holiness. Ang ilang buhok, hindi pa gaya kaabot sa may kapay, ipot nila na. Sige pa pardon. Dapat ang mga member, ang standard church, ini kapay sa inyong blouse, dapat dinitupong ang buhok. Sa inyong blouse. Yan ang standard church. Hindi pa nga nag-abot sa kapay, pinaputulan na. Eh sige pa buha pa lagi, sige pa 60. Eh kasi makaakit ng tuki. Mapit pa may asawa, makita pa yung asawa niya. May asawa na, may mga anak na, magpagawa pa, magpabuto, magpabulong di pa tanan, buha ito, magpa-split. Ano nga, makakit pa ng brother, binuo na sa mga mo. Patakanta ka sa pito, tapos hugay mo na una. Di ba? Nag-self-suspension. Ang iba nag-self-suspension. Nakalabag, wala naman ang takpat, sila nag-suspended sa sarili.
But mo, ha? Hindi naman ka dapat magsuspindi. Hindi naman magsuspindi mo pretend. Uli pretend. Kaya naman, naulaw ka, kaya nagsupak ka. Kaya kayo mga nagsuspindi sa Bubulino, nagpastay na mo. Nagpastay na mo, hindi makanta, kaya natin mamang buhay para makabalik mo pagkanta. Kaya may problema na magbuhay ka magpagwapa ka, basta tamang pagpagwapa, ayaw ka sobrahin. Do it only for the limit, huwag mo sumubra sa limit. Wala may problema ba pagpunti ka sa luwong? Okay man na, basta yung muli, puti, yapon, itong puti na huwag, itong ikalain. Kabang. Huwag kabayong kabang. Amen? Amen. Ang huwag na hindi mo magpaputi mo. Saan magpapatra ka ng pugi? Alain na matanong, puti mong namon, puti mong liong itong, alain tanong, kurang kabang Europa. Amen? Pagkanaw sa tinig, tumya po din. Hindi na masabi ka. Puti ang uniforme, kahit choir, puti ang uniforme. Walang gapangang pare. Sutana, puti-puti, kung sunod-sunod, puro bulok na kalansay. Hypocrite yan, hypocrite. Amen? Kaya ka mo mga nagsuspindi dyan sa sarili. Mga buwan, mga single, yun, Chinese. Mag-fasting na mo dali ng aldaw. DJ, ito yung mama mo, fasting tag 5 days ang mga buwan. Pabalik ko siya. Si Rason, mag-fasting din mag-adlaw, kaya dati naman buwan para mapatawad ang nasalanan. Fasting para your sin will be forgiven, para kahit pang klase, then balik sa buwan. Balik ang gusto pagamit. Maagtan ko sa Diyos, na nagpabugdabog na backslide mo, ipayaan yung una mong obligasyon sa Diyos. Ang tawag niya ng minamahal, amino ka mo, negligence of your duty. You neglect of your duty. Kasalanan nyo, kapit sa batas, negligence. Gilipios mo, gilipilit mo ang pagkatawag sa Diyos, kaya naman, anong nangyari kung sa pagkukuha mo? Wala may problema yan. Sa Kristiyano, simplicity is beauty. Amen? Mag-pray ka. Gusto mo naman na mag-bilyon, mag-pray. Lord, gusto mo na mag-bilyon, Lord. Sama ito binasal ko, gusto ko Lord, yung call. Yung sa yung ating bisal, hindi ignorant ng Diyos. Yung sabi mo yan, my thoughts are not your thoughts. Either my ways are your ways. Gusto mo matangkad, ingatan si mo putot. Okay na lang, kaya God's will, magyako na. Nagkatawa sila. Amen. Amen. Putot ang hay, taas naman kasing taas. Hindi ka naman pinapalungkang, siya ka naman malungkang para gawin mo. Yan ang pinapalungkang. Yung puso, kailangan matangkad, mataba, hindi yung sizes. Pag-pray ka, pray. Alam mo yung posible sa prayer. Sabi nga do all things with nothing but with prayer as always. Ayaw maghimo sa mga butang may tulos, hindi. Do it with prayer. And fasting. Yan po siya. The Lord grant your desire pag God's will. Kasi ang prayer mo dapat kung gamubutol sa Diyos. Kasi tatlo ang tubag sa prayer ng tao. Tatlo. Una, yes to God's will. Ikalawa, wait, mas kinapaulan ka ba? At yung pangatlo, no. Pag walang nagani, ay napagpugsa na magsige ka padubig dito. Pag magapansin sa iya, kapag mong yakapin, magiging karnal ka. Hindi ka naman nag-consente, hindi ka na magbuwan kay Lord, nautan na ako namin, hindi na magbuwan. Para maniging mo nautan, kasi hindi ka padubig. Amen? Magpakabalaan ka. Ang itinawag na kabalaanan, Hebrews 12:14, ay namang masalan nito. Sagat na dito. Amen. Sabi ng Biblia, make peace to all men and holiness. For without holiness, no one can see the Lord. Huh? Pag wala'y kabalaanan, wala'y makakita sa Diyos. Simba ng simba, wala kabalaanan, hindi ka makakita sa Diyos. Diyos lista. Baka, pag-Lunes, mura kang sigilinding. Sabi niya, walang kabalaanan, hindi ka magkita sa Diyos. Bantay mo, Hebrews 12:14. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi ka magkita sa Diyos.
hypocrites kapag simbahan, wala ka, sa simbahan ka ng balaan, pag sa gawas hindi ka ng balaan, hindi ka malapita sa Diyos. You expecting of nothing. Kaya pagbalik na ba ng Diyos sa Efesyo 5:27, and He present to the Lord Himself a glorious and holy church, having no spot or wrinkles, and without blemish, and it should be holy, will be brought to Him. Ipisinta ang iglesia na balaan, mahimayaon, walay buling, walay kunot, walay susama ni ini at gibalaan. Ipresinta sa langit. Nagaling mo ulabot, nagaling mo hugaw, nagaling mo spot, nagaling mo blemishes. Hugaw ka, hindi ka masinta sa langit. Yung anak si Dalo, sayang. Kaya pagpangalagan hindi ito kumitya. Ang pagsimba di grupinusip lamang nagagamigo higala sa Diyos. It is your personal prerogative mo ito. Nga you are willing, sambahin ng Diyos ay gusto mo palagi. Ang gusto ko palagi ng Diyos. You do it what is the will of God. Do it what is the commandments of God. Do it mo. With sincerity and with obedience. Una kaligtasan, individually. Hindi po sama-sama burubarada sa Diyos. Mga kamukuan na nao, nag-step down, ikaw, ubal ka rin, kasama ka pa. Pasantis na mo ba yung pirno, basta ikaw langit. Dili burubarada ng kalwasan. Pero wala naman ka magkanta. Unungan kita. Unungan mo sa kasalanan. Unungan mo ba yung pirno? Dapat hanguin mo sila. Hindi ginagawa si Pirdan na balik na sila ayaw sis. Balik na pagpagamit. Kaya bulit ka hindi magpasting kita. Ipag-up mo. Para mapalamit, hindi mapaimpirno. You have to grab the soul. Agaawin na itong mga kapatiran sa kamuti satanas. Ibalik na ito sila. Kaya yung mga ginikanan, kasi yung anak yung magbalik sa pagpagamit. Mga anak, namumulaw yung nanay, hagita na siya, babalik sa pagpagamit. Magbigas sila yung bawat isa. Kaya sa bawat pamilya, may mga role kita. Ikaw ng anak, may role ka sa ginikanan. Ginikanan, may role ka sa mga anak. Lahat. To be one family in the service of our Lord. Turuan mo, anak mo, turuan mo. Lahat. Ikaw magkasal. Sino anak? Ito anak magdasal sa iyong ginikanan. Wala. Sa ating kaligtasan. Last, major role sa Kristiyan. Go and preach the gospel. Ito ang ulang sa inyo ito. Go and preach the gospel. Yung evangelism, yung pag-evangelize, pagwali sa balita, ang tawag sa Bible, Great Commission. Dako na komisyon, dako na task, isalig sa Diyos ka nato. Lakaw kagaglaw, iwali ng balita. Ang pagwali sa balita, una-una mga unbelievers, walihin mo siya. Ikadua, yung mga kapatiran, itawag na every believer evangelism. Dasige, paluwa, may balik sa pagsimba. Din house to house, nagtukas na ng palay-palay. Din street evangelism, mga kalikali, pinawalihan mo siya. Din ang tawag na street evangelism. Bisita sa palay, house to house evangelism. Dito ang tawag doon, church evangelism. Every day, araw-araw ka nagasangyaw. Importante, go and preach the gospel. Iwali mo may balita. Dasige, paano ako sila? Paghihimo mo na, mali pa yung gusto naman, yan ang sugo ng Diyos. Go throughout the world and preach. That is the great commission. Dako na authority, ihatan ni Diyos ka natong tanan. Huwag lang tapatulog-tulog sa itong balay. Sige lang siya, provide pulos. Sige, just minsan sa silingan, may katahimo ka mo ng Diyos. Go and preach the gospel. Yan ang ating roles. Dako na importante na atong dapat buhaton. Unang pagsimba, paghatag, pagpilusit, inanggitay, kabalaanan, at ang pagsanyaw sa maayong balita. Kalato isulti ito, testify ng mga ayaw kalimute. All our success in our life, the healing or sickness, the blessing that we have, isulti ko yung pirmi, tumul kini sa unang pag-ampo sa ating minamahal, nagalang ng mga pastor. And without the prayer of the prophet,
wala tayo. Swerte na kung makapuhin pa panamuyo sa pamay, isa kami dito. But the prophet nakabuilt ina sa unang pagsinipisyo ng mga pastor, umpisa pa ang ministeryo, grabe ng sakripisyo, hanggang milubo ang Diyos mo kasi napit ito sa kaluwas na gabot sa butuan, gabot sa busa. Kaya sa unang talangin sakripisyo nila, kaya naluwas ni kami, pag napalang ni kami, hindi dahil sa atong prayer. Gratitude yan, upang na doon. Sa mga tao, ginamit ng Diyos mo, bilangin ang igatsin, the blessed ang igatsin. Lahat mo naman. Kami, wala kami yan po, walang impis, wala. Eh kami dahil sa pray nila, pinagpala kami, hindi dahil sa ako. Pinagpala kami, yung repensel, mga gawain, nawakan, dahil sa pray naman ang pastor yun. Hindi dahil sa magaling kami, wala magaling dito, isa lang magaling ang Diyos. Masipya tayo, pero ang Diyos, walang piling kapat, siya. Kawin ka lang kami siya. Sundin mo, ugahan mo sa kasa.